Maligayang pagbabalik kapatid. It's Kapatid Alvin is here. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang mainit at kontrobersyal na tanong. Ano nga ba talaga ang kasalanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Siya ba ay may kasalanan sa mga dayuhan? Kaya siya ngayon ay humaharap sa paglilitis sa ibang bansa? O ito ba ay dahil sa umano'y kasalanan niya sa mga kapwa nating Pilipino? Kung ganun, may karapatan ba talaga ang banyaga na humusga sa isang Pilipino, sa isang dating pinuno ng ating sariling bansa? Pakinggan mong mabuti kapatid at sabay nating suriin ang mga tanong. Kung kasalanan niya ay laban sa Pilipino, bakit banyaga ang naglilitis sa kanya? Kung wala siyang personal na pananagutan sa ibang bansa, bakit siya nasa ilalim ng kaninang korte? May sagot ka ba kapatid? Ito ba'y usapin ng hustisya o usapin ng kapangyarihan? Ito ba'y hakbang para sa katarungan o isang paraan para pakialaman ng iba ang ating bansa? Oh boy! At ang masakit pa dito kapatid, bakit tila hindi natin siya maibalik sa Pilipinas? Bakit wala tayong malinaw na paliwanag? Bakit parang wala tayong kakayahang itindig ang sarili nating leader kahit pa isa na siyang ordinaryong mamamayang Pilipino? Ganyan na ba talaga tayo kainutil? O ganyan na ba talaga tayo kaduwag? Kapatid, ito ay hindi usapin kung ikaw ay pro o anti-Duterte. Ito ay usapin ng karapatang pantao, soberanya ng bansa at dignidad ng bawat Pilipino. Kung hahayaan nating ibang lahi ang humusga sa atin, saan na napunta ang ating sariling hustisya? May sarili tayong batas, may sarili tayong korte, may sarili tayong prinsipyo bilang isang malayang bansa. Bakit parang hindi natin ginagamit ang mga ito? Bakit tahimik ang mga pinuno? Bakit tila wala tayong lakas ng loob na manindigan? Nakakalungkot isipin kapatid, kung totoo ngang wala tayong ginagawa, para bang pinapayagan na rin nating bastusin ang pangalan ng pagiging Pilipino. Pinapayagan nating ibang tao, pinapayagan nating ibang kultura, ibang sistema ng bansa ang siyang magdesisyon sa kapalaran ng isa sa ating mga kababayan. Ang tanong kapatid, may karapatan ba sila? Kung wala, bakit ito nangyayari? At kung nangyayari ito ngayon, sino ang susunod? Kapatid, hindi ito basta tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa bansang Pilipinas. Ito ay tungkol sa atin, sa ating karapatan, sa ating dangal at sa ating kalayaan. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, kung ang isang Pilipinong pinuno ay basta na lamang huhusgahan ng banyaga, wala na ba talaga tayong halaga? Ang pangalan ng Pilipino ay para na lang pang isang tag na walang silbi. Pero may pag-asa pa kapatid, na sa atin pa rin ang sagot. Ang tanong ngayon kapatid, mananahimik ka ba? Makikiayon ka na lang ba? O titindig ka para sa karapatan ng isang Pilipino? Hindi dahil siya si Duterte, kundi dahil siya ay kapwa mo Pilipino. May matalinong sagot ka ba kapatid? Sige nga, at pag-uusapan natin yan. Kapatid, kung hindi tayo kikilos ngayon, kung palalampasin natin ito na walang tanong, walang pagtutol at walang paninindigan, darating ang panahon na kahit tayo mismo wala ng proteksyon
sa sarili nating lahi. At kapag nangyari yun, wala nang silbi ang ating saligang batas. Wala nang halaga ang pagiging isang mamayan ng Pilipinas. Para sa kaalaman ng karamihan, ang hustisya ay para sa Pilipino at ito ay dapat nang kagaling sa bansang Pilipinas. Ito si Kapatid Aviniz is reminding you, hindi kasalanan ang magtanong, hindi kahihiyan ang magpahayag, at hindi kailanman kabubuhan ang ipaglaban ang sariling dangal bilang Pilipino.